Panginoon, salamat ng marami sa araw na ito. Thank you for the strength that we have na nakarating kami sa lugar na ito, Panginoon, malayang nakakasamba, nakakapagpuri sa iyong dakilang pangalan. Lord God, we acknowledge your presence in our midst. For you have said in your word that 2 or 3 gathered in your name, you are in the midst of them. We believe you are here, O God, at alam namin may bagong bagay kang ibibigay sa bawat isa sa amin. Lord, we ask forgiveness sa anumang kasalanan ng aming nagawa, naisip o nasalita. Lord, linisin niyo kami ng inyong banal na dugo. Ngayong oras na ito, Panginoon, kami, Lord God, ay lubos na umaasa na kami may tatanggapin. Lalabas kami sa lugar na ito, maraming answered prayers. Aalis kami sa lugar na ito, naranasan namin ang miracles. And we pray, Lord God, that we will not only be informed by your word, but we will be transformed from glory to glory according to your image, O God. Salamat, O Diyos, in-entrust namin sa inyo ang gawaing ito. Kiniklaim na namin ang katagumpayan ngayon pa lamang, Panginoon, habang ang mga online services namin all throughout the globe, Lord God, other satellite services, we declare their victory as well in Jesus' name. We declare your power in their midst as well, O God. At hayaan mo, Panginoon, today, maging excited kami all throughout this worship service. Salamat, O Diyos. In-entrust namin sa inyo lahat ng bagay. Sa amin ang tagumpay, sa iyo ang papurit pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Luke chapter 4, verse 18 to 19 says, "The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For our God, He is Jesus, the Anointed One." Amen. Palakpakan natin muli ang ating Panginoon Diyos. And also, i-declare din po natin ang ating pong kultura as JA1 family. 1, 2, 3, go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I'm in partnership with Christ, and I am not extreme. Praise God. Good morning po sa ating lahat. Sabi mo nga sa iyong katabi, buti na lang. Katabi kita ngayon. Masaya ako. Nakita na naman kita. Thank you, Lord. Salamat po sa inyong patuloy na pananalangin para po sa ating spiritual parents, ang ating Bishop Art and Reverend Lynn. Sila po ngayon ay nasa JA1 Amsterdam sa Netherlands para po i-celebrate ang anniversary ng church doon, and at the same time ay mag-conduct po ng deliverance conferences sa lugar na iyon. Patuloy pa rin po natin silang ipanalangin. Praise God. Last week po, pinag-usapan natin is about vision. Everybody say vision. At naalala po ba natin ang ating sinabi last time that hindi lamang yun if there is vision, there is provision. Ano pala po ang dapat? When you catch the vision, then there is provision. Kung may direksyon ang buhay mo, ang Diyos magpo-provide. Pero kung wala kang kaplano-plano sa buhay, ang Diyos hindi niya kayang mag-provide. May stuck ka sa kinalalagyan mo forever. Buti na lang ang mga taga-JA1 Church, lahat mayroong progress. Lahat umuusad. Amen. Tingnan mo yung katabi mo, kahit ganyan ang itsura niyan, umusad na yan. Amen. Maunlad na yan kahit ganyan ang itsura niyan. Kaya po ang topic natin for today, maging excited po tayo. We're going to talk about provision. Everybody say provision. Kung may vision, ay di syempre, may provision. Ano ba yung provision, Pastor?
Provision is the supply for all your needs as you walk in the vision. Ang provision pala, ito yung iyong supply para sa lahat ng iyong pangangailangan. Sabihin nga po natin, supply. Sino ditong may pangangailangan? Taas ang kamay. Parang kakaunti lang ang may pangangailangan. Sino ditong may pangangailangan? Kung tumaas ang kamay mo, may supply si Lord for you today. Habang lumalakad ka sa kanyang vision, laging may supply sa iyong pangangailangan. Hindi lamang po ang tinutukoy dito ay pera. We're not talking about money alone. Kundi lahat ng ingredients mo para malakaran mo ang vision ni Lord for you. Whether it be a spiritual need, whether it be an emotional need, a mental need, a social need, physical need, at lahat pa ng pangangailangan, kaya po yung lahat isupply ng Panginoon. Pero may interesting na sinabi si David. Gusto ko po bago natin pag-usapan ng provision, balansehin po muna natin ang lahat. Okay? May sinabi si David na naging interesado po ako talaga. In the book of Proverbs, Kawikaan, chapter 30, verses 7 to 9. Sabi po ni David, Panginoon, may dalawang bagay akong hihilingin sa iyo. Actually, si Solomon pala po ang nagsalita nito. Kung maaari, ibigay ninyo ito sa akin bago ako mamatay. Verse 8, una, tulungan niyo ako na huwag magsinungaling. Pangalawa, huwag niyo akong payamanin o pahirapin, at sa halip bigyan niyo lamang ako ng sapat para sa aking mga pangangailangan. Verse 9, dahil kung yumaman ako, baka sabihin kong hindi ko na kayo kailangan. At kung ako naman ay maghirap, baka matuto akong magnakaw at mailagay ko kayo sa kahihiyan. Ang ganda po ng prayer niya, no? Ayaw ba niyang yumaman? Ibig niya ba sabihin dito, ayaw niyang yumaman? Hindi. O baka po, pastor, ibig sabihin niya, ayaw niya maghirap. Actually, hindi rin eh. Ang sinasabi niya kay Lord, Panginoon, turuan mo po akong maging kontento. Everybody say contentment. Isa pa po, contentment. Ang contentment po ay hindi inborn. Wala pong taong ipinanganak na kontento na agad sa buhay. Ang contentment po, ito ay itinuturo, natututunan, pinag-aaralan, at pagkatapos sa kapa isa sa buhay. Wala pong ipinanganak na kontento na agad. Lahat po ay may pangangailangan. Isipin ninyo, yung maliit pa lamang na sanggol, wala nang kakontent, yun po ay wala nang kakontentuhan. Bakit? Abay, ang gusto lamang ay umiyak, humingi ng gatas, papaltan mo siya ng diaper. Ano ibig sabihin? Kapapanganak pa lamang, wala nang contentment. Pero tayo po, habang tayo natututo sa buhay Kristiyano natin, tinuturuan tayo ng Diyos na maging kontento kung ano ang meron tayo. Paano ko nasabing ito yung natututunan? Sinabi rin po ni Pablo, natutunan niya ito. Philippians chapter 4 verses 11 to 13. Not that I speak in regard to need, for I have learned in whatever state I am to be content. Sabi ni Pablo, hindi ako nagsasalita ng dahil sa pangangailangan. Kasi natutunan ko na anuman ang sitwasyon ko, may pangangailangan man o wala, marunong na akong makontento, according to Paul. I know how to be abased, and I know how to abound. Alam ko yung may pagkukulang at alam ko yung may kalabisan. Everywhere and in all things, I have learned both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. Dito pa niya sinabi, I can do all things through Christ who strengthens me. Minsan ginagamit natin yung salitang yun lagi, no? I can do all things through Christ who strengthens me. Kailangan tingnan mo ang context kung bakit mo ginagamit yung salitang yon. That I can do all things through Christ who strengthens me. Ang context pala nun ay kaya mong
mapagtagumpayan o makadiretso sa buhay kahit ikaw ay may kakulangan. Because it is God who strengthens us. Hindi ito applicable sa lahat ng bagay. In-apply ito ni Pablo sa sitwasyon na kung saan natutunan niyang maging kontento. Kaya ang Philippians 4:13 is actually a verse which talks about contentment in life. Kung paano ka maging kontento sa buhay. Dahil po mahirap nga naman na malampasan ng isang bagay, alam mong ikaw ay may pagkukulang, may kakulangan, hindi ka makadiretso if there is no Christ who strengthens you. Kaya po, sa lahat ng naririto, mga JA1 family, tinuturuan po tayo ng Lord today na maging kontento. The key for the provision is contentment. Kung gusto mong maranasan ang provision ni Lord, the key is contentment. Kasi you can be easily swayed by the provisions of the Lord. Pwede kang maging overwhelmed ng provision ni Lord na mawala ka sa linya mo, mawala ka sa vision na nilagay ng Diyos sa iyo. Para hindi ka madiskaril, magpatuloy kang guided sa iyong ginagawa, kailangan mayroon kang contentment. That whatever happens, meron man o wala, mahalaga may Jesus ka. That whatever happens, dumating man ang answered prayer mo o hindi kaagad, mayroon kang Jesus, you will be satisfied. So if you want to enjoy the provision of God, first you have to learn how to be content. Sabi mo sa katabi mo, maging kontento ka raw. Sabi mo to sa kabila, yung hindi mo kinausap. Sabihin mo, parang ikaw na naman ang patatamaan ngayon. 1 Timothy chapter 6 verse 6. Kung sa bagay, daig pa ng taong namumuhay ng banal at kontento na sa kalagayan ang mayaman. Imagine, daig pa raw ng taong namumuhay ng banal at kontento na ang isang mayaman. Kasi po, contentment is a state of your heart eh. Kaya po ngayon, pag-uusapan natin, isang napakahalagang bagay when it comes to provision. Naunawaan natin that we have to learn to be content with whatever we have and whatever we don't have. We have to always be content. Isang mahalagang bagay po ang pag-uusapan natin sa Biblia at yan po yung window. Sabihin nga po natin, window. The Bible defines window in two ways. Dalawa po ang meaning ng window in relation with the vision na inilagay ng Diyos sa atin. Una is perspective. Sabihin nga po natin, perspective. Para maintindihan ang vision, kailangan silipin ito sa window ni Lord. Sa perspective ni Lord. Kaya when we talk about provision, mahalaga meron kang proper perspective. Sino po dito ang may bintana sa bahay? Taas ang kamay. Ay, kakaunti lang ang may bintana sa bahay. Saan kayo nakatira? Sa kahon? Hala, kakaunti. Sino uling may bintana? Ayun naman pala. Kala ko, pakakabitan ko na kayo ng bintana kay Pastor Jim o kay Pastor Art. Pastor Art, kabitan natin ng bintana mga ito. Wala yata mga bintana. Nakaka-burden naman kayo. Akala ko mga walang bintana. Kapag gusto mong sumilip sa labas, anong gagawin mo? Hahawiin mo muna yung kortina. O sinong may kortina sa bahay? Ayun, dumami-dami ang may kortina. Tapos pag nahawi mo na, sisilip ka sa bintana. Anong makikita mo? Makikita mo ang ganda ng paligid. Meron ba ditong gumawa ng bintana tapos pagbukas niya, ang kita niya pader lang? Doon mo ilalagay ang bintana mo kung saan makikita mo yung daan. Minsan, nasa itaas pa sa second floor. Paghawi mo, makikita mo, wow, nandun na naman yung kapitbahay kong maingay. Makikita natin yun. O kaya naman, bubuksan mo yung bintana mo para makapasok ang fresh air. Lalabas ka doon, sisilipin mo kung sino ba yung lagi na lang maingay magpaandar ng motor tuwing kung kailan hating gabi, napakaingay ng motor na yun.
Silipin mo yun. Malawak ang makikita ng iyong mata. Because perspective or the window is about what you look through and what you are looking at. Dalawang bagay. Saan ka tumitingin at ano ang tinitingnan mo? Sino po ditong may makapal na grado ng salamin? Meron po ba yung as in 700 pataas? Ito pong akin, ano lang to, pang papogi lang itong dala kong ito. Maintenance po ito ng kapugian. Okay? Yan. Alam nyo, ito, yung glasses ko na to, pag sinuot ko, okay kayo, ang gaganda nyo, wala kasing grado to. Normal pa po ang aking mata. Kaya pag tinignan ko kayo, ang gaganda at ang popogi. Pero pag pinagsuot nyo ako ng may grado, pag tinignan ko kayo, mababait na lang kayo lahat. Hindi ko na po kayo makikita ng malinaw kung gaano kayo kagaganda at kapogi. Pero yung malabo ang mata, na kailangan niya yung grado na yon, ay sa kanya malinaw yon. At pag ito naman ang kanyang sinuot, ay hindi rin niya po makikita ng malinaw ang paligid. Ano pong ibig ko sabihin? Kaya minsan malabo ang perspective natin, ang buhay natin, kasi tumitingin ka base sa pananaw ng iba. Ibinabase mo ang buhay mo sa sasabihin ng iba. Kung paano kanyang didiktahan sa iyong gagawin. Example lang po ito pero ito ay no offense. Example lang po ito. Kunyari, may nagsabi sa iyo, "Oy, alam mo, punta ka na dito sa Amerika. Kasi kami lahat pinagpapala ni Lord dito. Ang dami naming dollars. Tapos ang healthcare at ang education dito, libre lahat. Punta ka dito." Ikaw naman, narinig mo yung perspective niya, naniwala ka. At dali-dali ka nag-process, nag-apply papunta ng Amerika. Without knowing and studying well all phases of the perspective. Sa isang sitwasyon po, marami po yung mukha na minsan, tumingin lang tayo sa isang mukha, hindi nakita na yung iba. So, ang akala niya, dollars, libre lahat, healthcare, medical, grabe, ang saya. Hindi niya nalaman na pagdating niya pala doon, mataas ang tax. Hindi niya rin po narinig na pagdating niya doon, naranasan niya, mataas pala masyado ang bahay. Ang cost of living, napakamahal. Kaya kailangan niyang magtrabaho ng 2 hanggang 3 na trabaho sa isang araw. At ang dami niyang dapat isakripisyo. Hindi niya narinig yon. Kaya pagdating niya doon, hala, hindi ako ready dito. Iba ang perspective ko. Hindi ko ito nakita. Tiningnan ko yung pagpunta ko dito sa perspective ng aking kausap. Hindi ko ito narinig kay Lord. Ano ba ang perspective ng Diyos sa sitwasyon na to? Sasabihin ng iba, ganun po talaga, pastor. Kapag meron kang pangarap, kailangan marami kang isasakripisyo. No pain, no gain. Ika nga. Tama naman. Pero aminin mo, hindi yan yung naging vision mo nung pumunta ka dyan. Akala mo it's all flowers and roses. Hindi mo in-expect na marami palang tinik na dadaanan. You were persuaded with the thought of America, the thought of dollars, free healthcare, education. Pero the struggle that will come along with it, hindi natin na-prepare ang ating sarili. Kaya pagdating doon, wala na-stuck na sa situation. Gustong umuwi, hindi makauwi. Bakit? Walang pamasahe. Miss na ang pamilya pero hindi magawang makita ang pamilya. Bakit? Kailangang mag-ipon. You miss your life na kahit simple lang, masaya naman kayo kasi kompleto kayo. Again, the question is it all worth it? Yung sinakripisyo mo ba nang pumunta ka doon ay worth it sa lahat ng nararanasan mo ngayon?
Again, we are talking about perspective. Bakit ganyan ang mga tingin nyo sa akin lahat? We are talking about perspective. Everybody say perspective. Kaya pag tiningnan mo ang isang bagay, huwag mong titingnan base sa dinidikta ng iba sa'yo. Ang buhay nila ay hindi laging buhay mo. Kung maganda ang nangyari sa kanila, hindi necessarily ganun din ang mangyayari sa'yo. Eh paano kung hindi ka pala doon dinadala ng Diyos? Sa ibang lugar ka pala dadalhin. Doon mo pala mararanasan yung sinasabi nila. Pero dahil nakinig ka na nakinig sa iba, without considering kung ano ang sasabihin ng Diyos, naliligaw po tayo. Sabi mo sa katabi mo, makinig ka kay Lord. Kaya kapag tumingin ka sa window o sa salamin na binigay sa iyo ng Diyos, yun yung tamang-tama lang sa iyo. Hala, 30 ka na, wala ka pang boyfriend. Bakit? Pag 30 ba, kailangan may boyfriend na? Ang tawag dyan, perspective yan ng iba. Kung sa masaya ka na 30 ka, wala ka pang boyfriend. Amen? Bet sumimangot yung mga 30. Hala, ang tagal nyo na mag-asawa, wala pa kayong anak. Bakit? Pag mag-asawa ba, anak lang ang sukatan ng blessed kayo? Hindi ba pwede maging masaya nang wala pa ang anak? Perspective ng mundo, pine-pressure ang tao. Hala, ang tagal mo nang graduate, wala ka pang trabaho. Ano sagot? Bakit? Kailangan ba magtrabaho? Ay, mali po. Hindi naman yun ang sagot. Hindi ba dapat tambay lang muna, pastor? Kasi ang hirap nung pinag-aralan ko. Ang perspective natin dapat galing sa Diyos. Kung wala pa, ibig sabihin hindi pa tamang panahon. Isaiah chapter 60 verse 22. Yan ang perspective ni Lord. Yan ang window ni Lord na inilalagay sa iyo. That at the right time, I, the Lord, will make it happen. Ano kung wala pang boyfriend ngayon? Wala pang asawa ngayon? Isaiah 60 verse 22. At the right time, I, the Lord, will make it happen. Ano kung wala pang trabaho? Nananalangin ka naman, nagpapatuloy ka sa Diyos. Dinidinig mo muna ng malinaw kung saang trabaho ka pupunta. I, the Lord, will make it happen. Amen? Ano ang basehan ng perspective ng tao dito sa atin pagdating sa maganda at pogi? Usually, dapat maputi. Tama? Kaya naman ikaw, lahat na inilahid mo sa iyong muka. Gluta, chinchonso, kojic, pati mga cream na pangpatuklap ng muka, inilahid mo na. Silka, tinimpla mo't ininom mo. Grabe. Lahat ng mga kapal na pang-iskoba, inis-is mo. Para lang pumuti. Perspective ng mundo yun eh. Iba ang window ni Lord eh. Ibang perspective ni Lord eh. Psalms 139 verse 14. Yan ang perspective ni Lord. I will give thanks and praise to you, for I am fearfully and wonderfully made. Ano man ang pagkakagawa mo, kayo manggi ka man o maputi, singkit ka man o malaki man ang iyong mata, you are fearfully and wonderfully made by the Lord. At masaya siyang nakikita ka na ganyan ang itsura mo. Kaya tingnan mo yung katabi mo, masaya kang nakikita ganyan ang itsura niyan. Wonderful are your works, and my soul knows it very well. Huwag kang ma-pressure sa perspective ng mundo. May ibinigay sa iyo ang Diyos na perspective na dapat mong doon ka lang tumingin. At kapag doon ka nakatingin, hindi ka mawawala sa vision na pinalalakaran ng Diyos sa iyo. At kung nasa ng vision ni Lord, naroon ang provision. Amen? Ang perspective ng mundo, sa kayamanan, maraming pera, maraming ari-arian, yeah, it is somehow correct, but it is still lacking. Ang tunay na mayaman ay bukod sa marami kang pera, marami kang ari-arian, meron ka ding peace. At meron kang contentment. Ang tunay na mayaman, may peace, may contentment. Kasi merong maraming pera at ari-arian, walang peace.
walang contentment. Perspective ni Lord yun. Kaya ang mundo, ipe-pressure ka. Sundin mo ang perspective ng mundo. Sundin mo ang perspective ng mga taong unbeliever na tinuturo sa'yo kung anong dapat gawin. No. Listen to the voice of God. Una, na patungkol sa window is about perspective. At pangalawa naman, patungkol sa window is about provision. Everybody say provision. Kaya nga po meron tayong verse in Malachi 3:10 that bring the tithes into the storehouse, all the tithes, so that there will be enough food in my temple. If you will do, says the Lord of heaven's armies, I will open the windows of heaven. Meaning to say, pag sinabi po nating window, this also talks about provision itself. Tandaan mo, if you let go of what's in your hand, God is going to let go of what's in His hand. Pag binitawan mo ang tithes mo, ang Diyos maluwag din ang kamay na bitawan ang provision na hawak niya. Ito ang tanong, Pastor, ako'y nagtatites naman, nag-o-offering, lahat. Pero ang tanong ko, bakit hanggang ngayon ako'y kinukulang pa din? If God provides, then why many Christians are still lacking? Ito po, ang sasabihin ko sa inyo, puro may probably. Ibig sabihin, malamang. Ang question natin, bakit hanggang ngayon marami pa rin ang kinukulang? Probably number one. Probably, we don't ask or we ask wrongly. Maaaring hindi ka nagtatanong sa Diyos. Sinasabi mo, Lord, alam mo na naman laman ng puso ko. Basta, yun na yun. No, sabi ng Bible, you ask. Amen? May kausap pa ba ako? O kaya naman, we ask wrongly. Lord, pag ako'y ibibigay ko lahat ng tithes ko, pag ako'y tumama sa loto, yung inaalagaan ko pong numero, Panginoon, patunayan mo ang kapangyarihan mo. Aba, ay mali yung iyong panalangin na iyon. Lord, may nakita na akong lalaki na mamahalin ko at gusto kong makasama sa buhay ko. Pwede mo niyo ba siyang ibigay sa akin? Kung hindi niyo po siya ibibigay sa akin, kunin niyo na lang siya. Maling-mali na naman ang iyong hinihingi. Kaya po hindi nadating sa iyo, hindi ka nahingi, at mali ang paghingi mo. Pag humingi ka, laging sasabihin mo, Lord, kung kalooban niyo po ay inyong ipagkaloob. Kung hindi niyo naman kalooban, ay salamat po at ako'y inyong iniingatan. Amen? At huwag kang hihingi ng mga alam mong hindi maka-Diyos. Puro makamundong gawain, hindi mo ipinagpe-pray yun. Okay? Pangalawang probably, God is protecting us from future danger. Kaya po, hindi dumadating ang provision kasi may protection na ginagawa ang Diyos. Bakit wala pa ang partner mo in life? Kasi pag binigay na siya ngayon at wala pa sa panahon, baka mapahamak ka lang sa Kanya. O kaya naman, baka siya ang mapahamak sa iyo. Bakit hindi ka natuloy sa iyong trabaho sa abroad? Kasi alam ni Lord, pag nakarating ka doon, baka mawalan ka na ng time sa Kanya. At sa sitwasyon mo ngayon, mahina pa ang pananampalataya mo, nakikita niya na kailangan mo munang magpalakas ng pananampalataya sa Pilipinas. Umattend ka muna ng umattend ng mga A-groups. Umattend ka doon sa National Discipleship Summit sa July 20, kaya hindi ka pa maka-abroad, a-attend ka pa pala noon. Ay bakit po hinayaan ng Diyos na makapag-apply ako? Tapos nagastosan pa ako, tapos hindi pala po ako matutuloy. Bakit hindi niya na lang ako pinigilan? Dahil sa tanong mo na yan, lumalabas na mahina ang faith mo. Lumalabas na makulit ka lang at mapilit ka lang sa iyong gusto. Ang Diyos, hahayaan ka, may free will ka eh. Pero sa dulo, magpasalamat ka, pinigilan ka. Kasi may mas maganda pa palang gagawin ng Diyos sa iyo habang narito ka. Ito din, probably, number 3. Probably we are not obedient to His word.
Sa totoo lang, ang dami ng pangungusap ng Diyos sa'yo sa preaching, nagde-devotion ka, pero hindi mo pinapansin kasi hindi umaayon sa iyong gusto. Lord, pangako niyo po, bubuksan niyo ang durungawan, ang bintana ng langit at ibubuhos ang masaganang pagpapala. Sandali, bago mo sabihin yon, gawin mo muna yung nauna. Bring the tithes, all the tithes into the storehouse. Kaya hindi mo pwedeng i-claim yung Lord, open the windows of heaven for me. Gayong hindi ka naman nagtatites. So hindi po yun magmamatch. Mahilig po kasi tayong kumuha ng verse, tapos i-apply lang natin without knowing the real context of the verse. Minsan hindi tayo masunurin. Ano pa? Probably. God supplied our needs, but we spent all in wants. Sinuplayan na ng Diyos ang iyong pangailangan, ginamit mo sa mga wants mo. Needs versus wants. Dumating na ang provision para sa iyong damit na isusuot, pero ikaw naman ang binili mo, essentials. Kung alam niyo po yung brand na essentials, makaka-relate po kayo sa akin. Ang isa pong damit o isang hoodie ng essentials ay umaabot po ng almost 10,000 ang isa. Sinupply na sa iyo ang iyong need for the clothes, ang binili mo ay higit. Dumating na ang provision para sa pagkain mo, pero ang gusto mo, every week, eat all you can ka. Nasa fine dining ka. Ang kakatwiran mo, minsan lang naman, pastor. Minsan, every week. Dumating na yung para sa pampagupit mo, pampaayos ng iyong buhok. Pero ang ginawa mo, nagpa-hot oil ka pa, tapos nireband mo, tapos pinakulayan mo, tapos kinulot mo ulit. Sinupply na, gusto lang ni Lord, maganda ang buhok mo, presentable ka. Pero, kalabisan na naman. Dumating na ang para sa sapatos mo. Bumili ka ng isa, at ng isa pang pares, at ng isa pa, at ng isa pa. Ito po, pastor kasi, para po ito sa aking short. Ito naman po para sa aking dark pants. Ito naman po para sa maong ko. Ito hong isa para sa office ko. Sabi mo sa katabi mo, parang ikaw lang yung dinidescribe. Ang issue dito, hindi kulang ang provision ni Lord. Sadya lamang kulang ka sa stewardship. Kaya nauubos ang iyong supply dahil ginagamit mo sa hindi naman kailangang paggamitan. Amen. Sabi mo sa katabi mo, be a good steward. Madaling maubos yan kapag hindi tayo good steward. Isaiah chapter 58 verse 11. Ito ho ang bili ng Diyos The Lord will guide you always. He will satisfy your needs. Ano ibig sabihin niyan? Satisfy your needs Hindi lang imimit ni Lord ang needs mo, isasatisfy ka pa niya. It means ang provision ay nasa iyo. Provision means satisfying your needs. At saan daw merong provision? Saan daw masasatisfy ang iyong need? Kung saan ka ginaguide ni Lord. Kung saan ka pinapupunta ng Diyos, naroon ang provision. Kaya kung hindi ka lumalakad sa kalooban ni Lord, malabo pa sa sabaw ng pusit na magdadala siya sa iyo ng provision. Kahit pa tindi ng prayer mo, kahit pa talagang iniluhod mo na at pinagpasting mo pa, pero hindi ka naman dun iginaguide ng Diyos, wala din ang provision. Kasi sabi dito, where the Lord will guide you, He will satisfy your needs. Unahin mo munang magpag-guide ka kay Lord, alamin mo at sundin mo ang kalooban niya, upang nang sa gayon, masatisfy ka sa iyong pangailangan. Na kahit ikaw daw ay nasa gitna ng isang sun-scorched land, o isang desert na wala namang kabuhay-buhay ang lugar na yon, kaya niyang patatagin ka. At sabi doon, para kang isang well-watered garden, like a spring whose waters never fade. Doon sa lugar na kung saan ginaguide ka ng Diyos. Pero kahit na masagana ang paligid, pero wala naman doon ang kalooban ng Diyos, the provision cannot flow. Nagagets po ba natin?
Kung palagi ang pagsuway mo sa kanyang kalooban, huwag kang aasa ng provision. Kasi lagi nating tandaan, where God guides, God surely provides. Kung saan ka dinadala ng Diyos, God will surely provide there. Pero pag hindi yan ang pinapupuntahan sa'yo ni Lord, huwag kang magtaka kung bakit wala ang provision. Kaya dapat, bago ka humakbang, kailangan alamin mo muna kung dyan ka talaga nilagay ng Diyos. Dahil pwedeng may trabaho ka, kumikita ka, pero hindi masatisfy ang needs mo. Kasi hindi ka naman dyan talaga nilagay ng Diyos. Pinipilit mo lang. Naalala ko ho yung aming pag-uwi dito sa Pilipinas. Again, lagi kong tinetestify ito sa inyo. Napakaganda po ng provision ng Lord sa lugar na yon, sa Abu Dhabi. Pero nang sabihin niya, hindi, umuwi na kayo. Where God guides, kung saan kayo i-guide, kung saan ko kayo i-guide, sabi ni Lord, doon ako magpo-provide. At nararanasan po namin ang provision ni Lord ng tuloy-tuloy. Na parang hindi namin maramdaman na kami ay umalis ng Abu Dhabi. Because where God guides, God surely provides. Basta kalooban ni Lord, kahit mainit, kahit may problema, kahit may pinagdadaanan, sabi ni Lord, I will satisfy your needs. Kaya ang tanong, nasa tama ka bang trabaho? Born again ka, tapos ang negosyo mo, ang ibinebenta mo, mga makamundong bagay. Nasa tama ka bang kurso? Nasa tama ka bang tao? Tama ba yung relasyon na pinasukan mo? O baka naman yung tao may tama, yung nasamahan mo. Kaya ano bang hinihintay mo? Sumunod ka na sa guidance ni Lord. Ngayon pa lang sa preaching na ito, nangungusap na ang Diyos sa'yo. Ginaguide ka niya, inire-remind ka niya ngayon na meron siyang sinasabing direksyon sa'yo. Ilang beses mo na siyang nire-reject. Kaya ngayon, pinabaunawa niya sa'yo na anak, kahit hindi mo naiintindihan ang pinagagawa at pinapupuntahan ko sa'yo, just be sure that I am with you. I will surely provide and I will satisfy your needs. Kailangan maging sigurado tayo na pinakikinggan at sinusunod natin ang kanyang kalooban. Tandaan mo, kapag may pinabibitawan sa'yo si Lord, bitawan mo. This month of June, nagsisimula pa lang po ang June, I am declaring may darating na provision si Lord sa iyo. May pinabibitawan muna ang Diyos sa iyo. Para matanggap mo yan, bitawan mo muna yung pinabibitawan ni Lord sa iyo. Hindi niya maibigay-bigay sa iyo kasi hawak mo . Pero pag binitawan mo, ay, marirealize mo at maunawaan mo ang aking isinasabi. Bitawan mo yan at may matatanggap kang bago in Jesus' name. Sinong handang tumanggap ng bago dito? Sinong nakaredy sa provision ni Lord? Get ready to let go so that God will also let go of whatever is in His hands. Because where God provides, He will surely guide you there. God doesn't provide for your dreams. Tandaan nyo yan. God doesn't provide for your dreams. He provides for His dreams for you. Ang ganda ng pangarap natin, tama? Pero gusto kong sabihin sa iyo, mas maganda ang pangarap ng Diyos para sa iyo. At doon kanya ipoprovide sa pangarap niyang sinasabi niya sa iyo. Whatever it is that God is telling to you, pangarap niya para sa iyo, pangarap niyang maglingkod ka sa Kanya, pangarap niyang ikaw ay maging isang AG leader, pangarap niyang ikaw ay magkaroon ng mas malalim na spiritual life, yun ang pangarap ng Diyos sa iyo. More than anything in this world, ang kayamanan po natin, yung ating relasyon sa Diyos. Kaya kapag ka-connected ka sa Panginoon, nakikinig ka sa Kanya, He is able to provide to whatever way na kaya niyang i-provide. And this is what this message is all about. There is a powerful principle of provision na gusto kong i-share sa inyo. Are you ready? Are you ready? 1 Kings chapter 17 verses 2 to 4. Ito'y tungkol kay Elijah.
Then the word of the Lord came to Elijah. Sabi niya in verse 3, sabi ni Lord, "Live here. Umalis ka dito. Turn eastward and hide in the Kerit ravine east of the Jordan. You will drink from the brook, and I have directed the ravens to supply you with the food there." Anong ibig sabihin? Anong ibig sabihin? Hindi ka pa dumadating sa sitwasyon ng may pangangailangan ka, nauna na ang provision sa'yo. May inarrange na ang Diyos para mag-provide para sa'yo. Ang gagawin mo na lang, susundin mo at lalakaran. Come on, mga kanak ng Diyos. Panahon na para mag-move forward at hayaan mong ipakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa'yo. Ngayong buwan na ito, this month of June, may pinahahakbangan sa iyo si Lord na mukhang hindi mo kakayaning hakbangan. Pero ang gusto kong mangyari, ang gusto ni Lord mangyari, hakbangan mo lang din kasi may naghihintay sa iyong provision doon sa kabilang dulo. The powerful principle of provision of God is this: for every need, there is a provision in advance. Uulitin ko, for every need, there is provision. Hindi lang provision, in advance. Nauna na ang provision bago ka pa mangailangan. Nando na ang mga ravens para pakainin si Elijah bago pa man siya makarating sa lugar na yon. Kaya minsan sasabihin ng Diyos sa iyo, alis! Umalis ka dyan sa sitwasyon mo. Iwan mo yung maling relasyon na yan. Iwan mo yung maling trabaho na yan. Iwan mo yung lugar na hindi ko pinagadalhan sa'yo. Kasi kapag umalis ka dyan, may naghihintay sa iyong uwak doon sa dulo at kayang i-provide ang iyong pangangailangan. Wala ka pa doon, pine-prepare na ang iyong pangangailangan para i-supply sa'yo. And God will satisfy your needs. Everybody say, provision in advance. 1 Kings chapter 17 verse 5 to 6. Anong ginawa ni Elijah? He did what the Lord had told him. Yun ang susi. Nangusap ang Diyos, umalis ka sa lugar na yan. Ang ginawa ni Elijah, nagreklamo ba siya? Nag-question ba siya? Lord, okay naman to eh. Wala naman kaming problema eh. Nasyesiran ko naman siya ng word of God eh. Ganito, ganyan. Ang dami nating katwiran. Pero pag si Elijah, sinabi niya, sunod agad. So he did what the Lord told him. Pinuntahan niya po yung lugar na pinapupuntahan ng Diyos sa kanya. At doon po, dumating ang mga uwak. Everybody say, ravens. Nagdala po ng raven si Lord, maraming raven, na may dalang hamburger, may dalang tinapay, at may dalang karne sa umaga. Wow, breakfast in bed. May dalang tinapay at karne sa gabi. And he drank from the brook. Unlimited mineral water ang ininom ni Elijah. Eh ano ho ngayon? Eh marami naman tubig doon. Alam niyo ba yung pinanggalingan ni Elijah? Ang sabi po ni Lord, mawawalan na ng tubig dito sa lugar na ito, kaya umalis ka na. Sinasabihan na niya in advance ang kanyang anak, panahon na para umalis ka. Nakikita mo ngayon na lang yan. Bukas makalawa, baka wala na yan. Umalis ka na dyan. Lipat ka na sa lugar na pinapupuntahan ko sa'yo. Tayo minsan ganun eh. Nabibingi tayo sa tinig ni Lord kasi masyado mong ini-enjoy yung nangyayari ngayon. Na hindi mo alam, meron palang nakaredy ang Diyos sa'yo na mas maganda kapag iniwan mo yun. May kausap pa ba ako? Ay sabi ng Lord, hindi ko pa uulanin sa lugar na iyan for a very long time. Kaya panahon na para umalis ka. Yun po ang sabi ng Diyos kay Elijah. Ang uwak po napakasakim. This is the most stingy or the stingiest, pinakasakim na ibon sa lahat. Scavenger po yan. Bawat malapatan po ng tuka niyan, lulunukin yan, ngunguyain yan. Imagine ninyo, yung pinakasakim pa ang ginamit ng Diyos para pagpalain ang kanyang anak. Siguro yung mga uwak, habang hawak-hawak po yung hamburger, hindi ko ba talaga malulunok to?
Ba't hindi ko malunok? Gustong-gusto nang lunukin ng uwak, hindi niya malunok. Bakit? Sabi ni Lord, oy, walang lulunok sa inyo niyan, ha? Para yan doon sa anak ko na tumawid, na iniwan ng kanyang comfort zone at pumunta doon sa lugar na pinapupuntahan ko sa kanya. Para sa kanya yan, ha? Ibibigay niya yan sa kanya. Kaya ang provision ng Lord, hindi malulunok ng kaaway. Laging matatanggap mo kapag sinunod mo ang kanyang kalooban. Kahit gamitin niya ang pinakakuripot mong amo, pinakamagagalitin mong amo, yung terror teacher mo, kahit kaya niyang gamitin para ipasa ka. Yung iyong makunat na amo, kaya kanyang releasean ng promotion at i-increase ang iyong sahod. Marami tayong uwak sa paligid. Tingnan mo ang paligid mo, mga uwak yan. Na kaya niyang pagpalain ka. Yung mga taong kinaiinisan mo, yung mga taong nang iinis sa'yo, ay yung mga taong pwedeng gamitin ng Diyos para ikaw ay bigyan ng supply ng Panginoon. And He will satisfy your needs every day. Sabihin natin, everyday supply. Yan ang provision ng Lord kay Elijah. Nung sinunod po niya, there was an everyday supply. At nauna na po ang mga raven na yun sa kanya. Pagdating niya, bigla na lang nahulog ang tinapay at ang karne sa umaga, tinapay at karne sa gabi. At nandun siya sa tapat ng isang maliit na sapa. At doon po siya umiinom ng libreng mineral water. Umaga, gabi, umaga, gabi. God shall supply all your needs. And He will not just only supply, He will also satisfy our needs. Meron po dito na kumakain Ang dami nang nakain, nabusog, pero hindi satisfied. Amen? Pero meron dito, kumakain ka ng sakto lang, pero sobrang satisfied mo. Ang sarap, na-enjoy mo. Ang ipaparanas ng sayo ng Diyos, hindi ka lang mabubusog, kundi masasatisfy ka sa lahat ng pangangailangan na iyong tutugunan ng Diyos sa buhay mo. Everybody say, I am super abundantly blessed. Kayang gamitin ng Diyos ang mga hindi inaasahang tao para i-bless ka at i-satisfy ang mga kailangan mo. Anong gagawin mo? Sunod ka lang. Pakinggan mo lang ang kanya sinasabi. Use the window that God has given you. Isuot mo ang perspective ni Lord. Diyan ka tumingin sa sitwasyon mo, sa gamit ang perspective ni Lord. Huwag mong huhubarin para hindi ka mabulag, para hindi ka malabuan. Isuot mo lang. Ibinigay niya sa'yo ang perspective niya. What is that perspective, Lord? What is that perspective? Ang perspective na yon ay ang kanyang salita. Ang perspective na yon ay ang kanyang presence. Do not remove the perspective of God in every situation. Pag tiningnan mo ang sitwasyon mo, gamitin ang perspective ni Lord. Hindi ang perspective ng katabi mo. Hindi ang perspective ng mga mahal mo sa buhay. Hindi ang perspective ng mga hindi mo naman kilala ng mga mayayaman. Ang gamitin mo, ang perspective ni Lord na inilalagay na sa iyo ngayon. I declare, may inilalagay ang Diyos sa iyo ngayon na bagong perspective, na bagong window. Na kapag tiningnan mo ang pagsubok, tiningnan mo ang sitwasyon, ang nakikita mo, wow, this is God's opportunity to supply my needs. This is God's opportunity to satisfy my soul. Amen? Sabi ni Elisha kay Ahab, walang ulan hanggang hindi niya sinasabi. Ang matindi nito, nung nagdeklara si Elisha, walang ulan sa lugar na ito, damay siya. Damay po siya sa hindi malalagyan ng ulan. Kaya pansinin ninyo, nung nagka-COVID-19, damay lahat ng Kristiyano. Lahat ng tao, buong mundo, damay. Ano lang kaibahan natin? Ang kaibahan natin, meron tayong pabor. Meron tayong supplier. Meron tayong nagbubuhos at nagbababa para isatisfy ang ating needs. Even in the midst of the pandemic, even in the midst of trials and temptations and tribulations, God is always faithful to provide. Napatunayan po ba natin yon? Marami pong naririto kung kailan nag-pandemic saka nagkarnegosyo. Kung kailan pandemic saka na-promote.
Kung kailan pandemic, saka na-increasan. Ako po, kung kailan pandemic, saka po kami nakalipat when we were in the UAE, saka pa kami nakalipat sa isang 6-bedroom house na merong swimming pool, na meron po kaming sasakyan, Nissan Patrol, kung kailang pandemic. Alam nyo, it is not really the situation. It is not the worldwide situation that can affect you. Tandaan mo, iba ang ekonomiya natin. Ang ekonomiya natin is the heavenly economy. Na kung ano man ang ibigay ng Diyos, kaya niyang lampasan ang ekonomiya na meron ng lupang ito. Kaya huwag kang magtaka kung bakit hindi ka nagkukulang. Sa kabila ng sakto lang naman ang trabaho mo, bakit parang mas masaya ka kaysa sa kapitbahay mong milyonaryo? Huwag kang magtaka kasi ang dinalakaran mo, ekonomiya ng Diyos. At ang bumaba sa iyo ay kingdom ni Lord. Then wherever the kingdom of God is, His power, His presence is there. At may provision. Si Elijah po nagsabi kay Ahab, si Elijah nagsabi kay Ahab, walang ulan hanggang hindi niya sinasabi. Huminto na po yung ulan sa lugar na yon. Kaya pala siya pinaalis ng Diyos. Hihinto ang supply sa lugar na yon. Gusto ko sabihin sa iyo, hindi porke may humintong supply sa iyo si Lord, tapos na siya. Maaaring ang iba sa atin, Pastor, parang kabaligtaran naman yan sa akin eh. Parang hindi naman tuloy-tuloy ang supply eh. Naputol na nga eh. Tumigil na nga eh. Kapatid, si Elijah, tumigil din ang supply sa kanya. Pero alam nyo, nung nilakaran niya ang sinabi ng Diyos, he did what the Lord told him. Naranasan niyang ipakainin ng mga ravens. Ibig sabihin nito, kapag may humintong supply sa'yo, may panibagong supply na parating na mas maganda kaysa dati. Akala mo yun ang pinakamaganda yung ngayon? No! May kasunod pang mas maganda. Hindi mo lang nakikita sa ngayon. Pag may nagsarang pintuan, laging may magbubukas na mas malaki, mas maganda at mas marami. Kaya nga po, itong taon na ito ay year of open doors. Let me tell you this. Alam nyo ang buwan ng June? The month of June is the year or the month of open windows. Oh, hallelujah. Bukas na ang pintuan to satisfy your needs. God is going to open the windows. Windows of what? New perspective. Windows of what? Brand new provision. Na kahit sa gitna ng tagtuyot, kaya kang i-provide ng Diyos. Hindi ka magkukulang because you will be satisfied. Sinong gusto yon na ngayong buwan na ito is the year or the month of open windows? Kung gusto mo yon, sambutin mo, sabihin mo, akin yon. Ito yung buwan na magiging maganda ang perspective mo. Mai-align mo ang perspective mo sa kalooban ng Diyos. Ito yung buwan na wala ka pang pangangailangan, nauna na ang iyong supply. Ito yung buwan na hindi mo pa nararamdaman na may need ka, pero nauna na ang supply. Akala mo hindi ka nagagaling, pero nauna na yung supply. May kagalingan na sa dulo. Akala mo hindi na kayo magkakaayos. Well, nag-umpisa na. Nagbukas na ang open window. Kailangan mo lang buksan. Kailangan mo lang silipin. Papasukin mo ang kanyang pagbabalang papasok sa iyong buhay. Let's just open the windows. And there is a spiritual window that is opening to you now. Everybody say, I am abundantly blessed. Nauna na ang provision sa'yo. Nauna na ang ravens doon sa pupuntahan mo. Yung mga taong hindi mo inaakalang gagamitin ni Lord, gagamitin ng Diyos sa'yo. Amen? This is the month of open windows. At lahat ng ito mangyayari. Ang nasabi ay nasabi na. In Jesus' name. Can we all stand, please? Lahat ng excited tumanggap ng provision. Come on.
Palakpakan mo ang Panginoon. Give glory to the living God. Ngayon po, habang tayo po ay pupunta doon sa lugar na gustong pagdalhan ng Diyos sa atin, gagaya po ni Elijah, sumalok siya ng mineral water, unlimited supply, sa brook. Today, we have the opportunity na sumalok sa living water. At ikaw ay pupunuin niya. At ikaw ay masasatisfy. Una niyang isasatisfy ang iyong soul. Mararanasan mo parang gumagaan. Parang nagkakaroon ng provision sa iyong spirit. Nagkakaroon ng provision sa iyong emotions. Nagkakaroon ng restoration pagdating sa iyong mental health. Kapag ininom mo ang living water that comes from the throne of God today, as we sing this song, mararanasan mo provision in advance. Pine-prepare ka ng Lord sa paparating mong pagsubok. Pine-prepare ka ng Lord sa paparating mong pangangailangan. Gusto kang i-secure ng Diyos ngayon. Nauna na ang kasagutan. Nauna na ang provision. Nauna na ang satisfaction ng iyong soul. As we sing this song, habang inaawit mo ito, the living water flows. Come on. Oh, hallelujah. Pag may living water, may revival. If you want revival in your life, sing this song with all your heart and receive the living water. Woo! Satisfy my soul. Maging kayo nasa online, the living water is flowing to you. Yes, Lord. Everything will live comes from the throne. Comes from the throne of God That flows within my heart. This Living water makes my life divine. Come to the river. Come on, say. Come to the river of life. That is Jesus. Come to Him And be satisfied. This living Water. strengthen my spirit. Yes. Flowing to the bottom of my heart. Come to the river. Come to the river of love. Woo. Come to Him. Be satisfied. Come on, tanggapin mo ngayon. The living water. Living water. Strengthen my spirit. Flowing to the bottom of my heart. Come to the river, say. Come to the river. Come to Him. Come on. May umaagos na sa'yo. May binababa na ang Diyos sa'yo. Strengthen my spirit. Flowing to the bottom of my heart. Imbitahan mo ang living water. Come, living water, river of mercy, flow from the holy throne. Come on, church. Do you feel it? Do you feel the living water now? Living water. Yes.
Habang nakataas ang ating kamay, pwede ba awitin mo sa Diyos ito? Come to the river. Iparinig mo sa Diyos na iniimbitahan mo ang living water to flow. Yes. Yes. Strengthen my spirit, flowing to the bottom. Oh, how we feel this living water. Come on, for the last time. Come. Ooh. Thank you for the living water, Lord. Thank you for the provision in advance. This living water strengthen my spirit, flowing to the bottom. For the last time, isigaw mo sa Diyos. Let Him hear. Come to the river of life. Yeah. Come to Him And be satisfied. and living water Strengthen my spirit. Thank you, Lord. flowing to the bottom of my For the last time, as we declare, come on. Come to river of life. may ginagawa ang Diyos. May inaayos ang Diyos. May advanced provision si Lord. You are being satisfied now. Spirit, soul, and body. Flowing to the bottom of my heart. In Jesus' name, salamat Panginoon sa living water. At ngayong oras na ito, sama-sama kaming umiinom, Panginoon. The living water, the rivers of mercy, the fountain of healing, aming sama-samang pinapartake ngayon, that our spirit, our soul, and our body is now being satisfied. Lord, salamat sa satisfaction. Salamat, hindi mo lang imimit ang aming pangangailangan, but you will satisfy. Thank you, Lord, for the living water. I declare in Jesus' name, anuman ang kanilang need, anuman ang need ng bayan mo, Panginoon, sa lugar na ito, whatever aspect of their lives na meron silang need, I declare the provision in advance has already flowed in their lives. And the living water has already sustained them now in Jesus' mighty name. At ang tubig na ito hindi maiiga, hindi mauubusan, tuloy-tuloy, may ibasa pa sa iba. This living water which gives satisfaction is now in our hands, now in our lives, now in our soul. Thank you, Lord God. Sabihin nga po natin, salamat Panginoon. Once again, sabihin natin, salamat Panginoon. Salamat, Panginoon, Sa provision, sa provision in in advance, advance sa aking kakulangan, sa aking kakulangan. nauna na Nauna na ang kasagutan, ang kasagutan. nauna na Nauna na ang kagalingan, ang galing. nauna na Nauna na ang kasapatan. kasapatan. In Jesus' name, In Jesus' name, I receive I receive the provision the provision in advance. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng mga anak ng Diyos ay sumigaw ng malakas na. Amen. God bless you all.